Nakatingin sa walang muwang na mukha ni Zufan, napabuntong hininga si Xiangguan Qinyan at lumambot ang kanyang anyo. Sinabi mo sa gitnang lupain na iniwan mo ang iyong asawa dahil mamamatay siya kung sasama sa'yo, hindi ba? Ngunit paano kung iyon mismo ang nais niya? Hindi ko magagawa iyon. Matigas ang tinig ni Zufan. Hindi ko kayang isama siya sa impyerno dahil lamang sa akin. Para ko siyang itinulak sa bangin. Hindi ako isang banal, ngunit may bagay na hindi ko kailanman gagawin. Subalit masaya siyang handang sumama sa iyo kahit sa impyerno. Hindi maaari. Umiling si Zufan. Nais niyang makasama ako at ganoon din ako sa kanya. Ngunit kung magpapadala ako sa pansariling pagnanasa, siya ang magiging kapalit ng buhay. Ayokong makita yon. Kaya mas mabuti pang makalimutan niya ako. Hinaplos ni Zufan ang maputing buhok ni Chu Qincheng, at ang puso niya ay dumurog sa nakikitang kawalang buhay ng asawa. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Tanging ako lang sana ang kanyang nakalimutan. Ngunit nilimot niya ang lahat, pati ang sarili niya, maliban sa iyo, ani Xiangguan Qinyan habang napatingin sa malamlam na mga mata ni Chu Qincheng. Muling pumatak ang kanyang luha. Nanginginig si Zufan at ipinikit ang mga mata. Naalala niya kung paano tinanggihan ni Chu Qincheng ang lahat sa labang naganap kanina, maliban sa kanya, isang estrangherong nakamaskara. Lalo lamang itong nagpasakit ng kanyang damdamin. Yumuko si Xiangguan Qinyan at napabuntong hininga. Hindi ko hangad ang walang hanggan, sapat na ang isang sandali. Zufan, iyan ang mga huling salitang iniwan ni Chu Qincheng. Alam mo ba ang kahulugan nito? Ano? Pinilit kong alamin kay nakatatandang kapatid na Ruohua ang lahat ng detalye. Lagi raw binabanggit ni Miss Chu ang mga katagang ito bago siya tuluyang maligaw ng sarili. Muling napabuntong hininga si Xiangguan Qinyan. Si Zhu ay isang taong may matatayog na hangarin at nagawa. Bilang Zufan man o Guyifan, saan ka man magtungo ay nagiging mabuhay ang lahat at ang kapahamakan ay sumusunod. Alam yon ni Anne Chu. At sa kabila nito, pinili ka niya. Handa siyang harapin ang lahat ng kaparusahan, sapagkat para sa kanya, sapat na ang makasama ka kahit isang saglit lamang. Iyon ang kanyang pinakamalalim na hangarin. Ngunit naging makasarili ka. Ikaw lamang ang nagpasya na putulin ang lahat. Sinabi mong ginagawa mo ito para sa kanya, upang mailayo siya sa kapahamakan. Ngunit naisip mo ba kung ano ang tunay niyang nais? Binigay mo nga ang lahat ng mayroon ka, ngunit inagaw mo naman ang lahat ng kanyang hangarin. Nabubuhay nga siya, ngunit para bang patay na rin. Ginoong Zhu, yan ba ang iyong pagmamahal? Isang makasariling pag-ibig. Nanginig ang mga mata ni Zufan at tumagaktak ang kanyang pagsisisi habang nakatitig sa malamlam na anyo ni Chu Qincheng. Nagkamali ako. Ang tunay na demonyong naglalakbay sa landas ng kultibasyon ay nakakataka sa pagkukunwari at kasinungalingan, ngunit kailanman ay hindi sa pag-ibig. Ha. Namuo ang matinding lungkot sa kanyang mga mata. Ang isang demonyo ay hindi dapat nagkakaroon ng pagkapit sa iba. Ang pagkakapit ang pumipigil sa landas ng demonyo at nagiging tanikala. Kaya kong magplano laban sa lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit palagi akong nauwi sa kawalan ng lakas kapag usapin na ang pag-ibig. Nais kong ibigay ang pinakamabuti para sa aking asawa, ngunit siya pala ang nasaktan ng higit. Kung ito man ay isang pagsubok ng kapalaran, tinanggap ni Zufan ang kanyang pagkatalo. Hindi lamang ang kanyang asawa ang nagdusa, kundi siya mismo ay nagapi sa labang ito. Nakatitig si Zufan sa kawalan, at dama ni na Xiangguan Qinyan at Wu Qingqiu ang sakit na bumabalot sa kanya. Pinakamasaklap nga namang kapalaran ang makamit ang kabaligtaran ng iyong layunin. Ang inaakala niyang paraan upang makuha ang dalawang mundo ay humantong sa pagkawala ng lahat. Pak! Isang kamay ang biglang dumapo sa pisngi ni Zufan. Napakurap siya nang makita si Chu Qincheng, hinihimas ang kanyang buhok na parabang pinapawi ang kanyang sakit. Ngunit sa kanyang mga mata ay nanatili pa rin ang hungkag na kawalan. Nagliwanag si Wu Qingqiu. Kapatid na Zhu, huwag kang mawala ng pag-asa. Simula nang dumating ka, malaki na ang ipinagbago ni nakababatang kapatid na Qincheng. Naniniwala akong habang narito ka, tiyak na gagaling siya. Tama ka. At ngayong nandito na ako, gagawin ko ang lahat upang gumaling siya at hinding-hindi na muling iwan. Hinawakan ni Zufan ang malambot na kamay sa kanyang buhok at tumayo. Tinitigan niya si Chu Qincheng at buong damdaming nagsalita, kahit sa kamatayan, hindi ko bibitawan ang iyong kamay.
Hinding-hindi na kita pababayaan maglakad ng nag-iisa sa mundong ito. Tumango at mumiti sina Xiangguan Qinyan at Wu Qingqiu. Ngunit si Xiangguan Qinyan ay nakadama ng panibagong sugat sa puso. Masaya siya para kay Zhu Fan at sa kanyang asawa, ngunit iyon din ang naging sanhi ng kanyang sariling dalamhati. Sa huli, buong puso niyang inusal na magtagumpay ang dalawa na muling magkasama. Para sa kanya, sapat na ang manatiling tiyahin ni Sanzi. Ngumiti si Xiangguan Qinyan, mas maliwanag kaysa dati, hanggang sa mapatitig si Wu Qingqiu at mapangiti rin. Sa wakas, may bakas ng itiring gumuhit sa labi ni Chu Qingcheng, bagaman panandalian, parang ilaw na kumikislap sa dilim. Bam! Biglang bumukas ang pintuan ng kulungan at isang duguang bangkay, wala ang isang braso at paa, ang itinapon sa loob. Isang palaban na babae ang lumitaw at sumigaw kay Zhu Fan, "Bata, ayos ka lang ba? Narito ako para ilabas ka." "Sino ka?" May 30 eksperto ng Genesis stage sa labas. "Paano ka nakapasok?" gulat na tanong ni Wu Qingqiu. Ngumisi ang babae. "Ano bang kaya ng 30 matandang iyon laban sa akin? Dapat pa nga nilang ipagmalaki na napigilan nila ako kahit saglit. Pero ano ba itong disenyo ng kulungan, naglagay ng 2 soul harmony stage na bantay sa dulo. Habang tumatagal, lalo silang nabubulok, ha. Sa isang iglap, humarap siya sa dalawa, may daladalang pagnanasa sa dugo, handa na silang tapusin. Nanlaki ang mga mata ni Wu Qingqiu sa takot. Ang lakas ng babae ay malinaw na sapat upang talunin ang lahat ng Genesis Elders sa labas, at magawa ito ng walang ingay. Nakakatakot siya. Para bang mga langgam lamang silang kay daling pitpitin. Namutla si Wu Qingqiu at napabuntong hininga. Ano bang sumpa ang araw na ito at lagi kaming ibinubulid sa bingit ng kapahamakan? "Tumigil ka, Yuyu!" Isang malakas na sigaw ang pumigil sa kanya. Huminto ang daliri nitong puno ng pagnanasa sa dugo, at mula sa kanila ay lumingon siya kay Zhu Fan. Bakit pa sila paliligtasin? Hindi nakuha ni Bailiyuyu ang espada sa Heaven Sealing Pavilion, kaya't bumalik siya upang kumonsulta kay Zhu Fan. Doon niya nadiskubring nakakulong ang kanyang grupo. Kaya't bagaman hindi palaging matino ang kanyang isip, higit pa itong natutumbasan ng kanyang kamao. Ang naisip niyang pinakamainam ay basagin ang piitan at palabasin si Zhu Fan upang siya na ang magplano. Ngunit nang makitang nakakulong ang binata, wala na siyang ibang alam na gagawin. Ito'y mga kaibigan na dumalaw, hindi mga bantay. "Huwag mo silang saktan," wika ni Zhu Fan. At kahit parang labag sa kanyang gawi, sumunod si Yuyu. Ipinatong pa niya ang kamay sa balikat ng dalawa. Magkakampi pala tayo, ha. Pasensya na, huwag na kayong magdamdam. Wala iyon, huwag mo na ring isipin, haha, nangingiting sagot ni Wu Qingqiu, ngunit hindi maitago ang tensyon habang lihim na tumitingin kay Zhu Fan. Ano bang pinagagagawa niya nitong mga taon? Saan niya nakilala ang ganitong kalakas na babae? Galing rin ba siya sa Devil Mountain? Devil Mountain. Sa dami ng alaala, nakalimutan niyang itanong kung totoo nga ba iyon o isang kasinungalingan lamang. Ngunit nang muling sulyapan si Bailiyuyu, agad siyang napaatras at pinili na lamang na itikom ang kanyang mga tanong. Mas mabuti nang sa ibang panahon ko na alamin. Si Xiangguan Qinyan na may natigilan sa matinding takot, hindi makabigkas ng kahit ano. Hindi siya pinansin ni Bailiyuyu at sa halip ay inuyam, "Hoy, Steward Qian, anong nangyayari? Sandali lang akong nawala para sa isang gawain, tapos ikinulong ka na nila. Ako pa ang kinailangang bumunot sa iyo rito." "Steward Qian, mukhang naubusan ka na rin ng diskarte sa wakas, hehehe. Kaya bangang wala sa lugar," tugon ni Zhu Fan. Humarap siya sa mga kasama at mumiti. "Tingnan niyo ang mukhang iyan. Heto, turuan ko kayo ng leksyon sa buhay. Kapag nakakita kayo ng taong katulad niyan, tapakan at bugbugin agad ng walang panghihinayang. Dahil sa sandaling palalampasin niyo, tiyak na pagsisisihan niyo balang araw." Natawa si Bailiyuyu, ngunit agad ding nanlumo ang kanyang mukha. Nagnalit ang mga ngipin ni Bailiyuyu at mariing ibinuga ang mga salita. "Hayop kang bulok! Puro kadakdak hanggang sa nauwi ka sa piitan. Dumating pa ako rito para iligtas ka mula sa awa ng puso, pero imbes na magpasalamat, ako pa ang kinukutya mo. Ano nang gagawin mo kung hindi ako dumating? Sino bang humiling sa'yo?" Umismid si Zhu Fan, taas kilay na hinahawakan ang kamay ni Chu Qingcheng. "Sa totoo lang, gusto ko pang manatili rito ng ilang araw. Kung ayaw ni Binibining Yuyu, malaya kang umalis." "Ako?
Nakapako sa harang na ito, kaya hindi rin makakaalis. Paalam. Humph! Nangalirang ang mukha ni Bailiyuyu, halos malusaw sa inis. Siya na nga ang nagligtas, ngunit habang masusi niyang tinititigan si Zufan, napansin niyang hindi sila tulad ng karaniwang bilanggo, parang mga panauhin pa nga. Anong lugar ito, tahanan mo? Parang malaya ka lang na makapasok at makalabas. Ako'y halos makipagsagupaan pa sa mga bantay para makapasok dito. Nag-aalab ang galit niya, ngunit naputol iyon nang makita niyang magkahawak ang kamay nina Zufan at Chu Qingcheng. Naglaho ang puot at napalitan ng pagtataka. Qianfan, sino siya? Ang aking asawa. Asawa mo? Napaatras si Bailiyuyu, kumabog ang dibdib at sumama ang loob. Ngunit bilang isang Sword King, lalo na't likas na mandirigma, hindi siya magpapakita ng kahinaan. Humugot siya ng malalim na hininga at pinakalma ang sarili. Bakit ngayon ko lang narinig ito? Ni minsan ay hindi ko siya nakita. Pumihit ang mga mata ni Zufan, at sino ka ba para sabihin ko sa iyo ang lahat? Sapat na sa akin na muling nagtagpo kami ng aking asawa. Pahahalagahan ko ang bawat araw na nakakulong kaming magkasama. Umiti si Wu Qingqiu at nagwika. Zufan, siguraduhin mong aalagaan si nakababatang kapatid na Qingcheng. Napakarami na ng utang mo sa kanya sa paglipas ng mga taon. Nakalimutan niyang may isang bruha na nakatayo lang sa hindi kalayuan, isang dalubhasa na nakalipol ng dose-dosenang Genesis stage na mandirigma ng walang kahirap-hirap. Naguluhan si Bailiyuyu, ngunit matalim pa rin ang tingin kay Zufan. Kung gayon, ililigtas na lang kita. Pag-usapan natin sa labas kung ligtas na tayo. Hindi pwede, mariin ang tinig ni Zufan. Nasugatan ang isipan ng aking asawa at hindi siya dapat maipit sa laban. Mas mainam dito. Ipatulog mo na lang siya at aalis tayo. Anong sinabi mo? Matalim ang tingin ni Zufan, Bailiyuyu, tandaan mo ito, siya ang aking asawa. Kapag pinakialaman mo siya, sisingilin kita. Napatda si Bailiyuyu, hindi sanay na makita si Zufan na ganoon katatag. Alam niyang napakahalaga ng dalaga para sa kanya. Nilingon niya ito, saka napabuntong hininga at yumuko ng bahagya. Ginoo, sabat ng isang bantay, iniisip lamang ni Binibining Yuyu ang iyong kapakanan. Hindi naman kailangang maging marahas ang pagtanggi, hehehe. Hindi ito tungkol sa pagpipigil, madiin ang tinig ni Zufan habang niyayakap si Chu Qingcheng. Hindi ko hahayaang may ibang humipo sa kanya. Muling naggalit ang mga ngipin ni Bailiyuyu at lumungkot ang mukha ni Shangguan Qinyan. Mas maingat si Zufan kay Chu Qingcheng kaysa kaninuman. Totoo ang sabi ni nakatatandang kapatid na Ruohua, hindi sila mapaghihiwalay. Nanikip ang mukha ni Wu Qingqiu at nagtanong. Zufan, kanina lang tinawag mong Bailiyuyu ang dalagang ito. Hindi ba't siya kapangalan lamang ng Frigid Rain Sword King ng gitnang lupain? Hahaha. Hindi ito kapangalan. Ako yon mismo. Napatigil si Zufan, samantalang nanigas sina Wu Qingqiu at Shangguan Qinyan. Ang Frigid Rain Sword King narito sa Sea Bright Sect at nakikinig sa lalaking ito. Para saan? Hindi inalintana ni Bailiyuyu ang kanilang pagkagulat. Kung ayaw mong umalis, ano ang balak mo? Hindi ba't sa North Sea ka patutungo? Paano ka makararating roon kung nakakulong ka rito? Aalis ako sa tamang oras. Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit sa ngayon, nais ko lamang makasama ang aking asawa. Maaari ka nang umalis. Umalis, singha ni Bailiyuyu. Kung aalis ako, sino nang magliligtas sa iyo? Akala mo ba kahit sino'y kayang lusubin ang kulungan ng Sea Bright Sect? Kapag umalis ako, mamamatay ka o mabulok dito. Hindi mo na yun suliranin, malamig na sagot ni Zufan. Walang makakahadlang sa akin kung nais kong lumabas, at walang makakakuha sa akin kung ayaw ko. Frigid Rain Sword King, nakapiit din naman tayo, kaya wala ka ng dahilan upang manatili. Bumalik ka na at magulat kay Invincible Sword. Ito lamang ang kaya ko, nahulog sa bitag ng Sea Bright Sect. Ang isang disipulo ng Devil Mountain ay wala ng halaga, lalo na't wala na ang Devil Mountain. Ipahayag mo yon. Tapos na ang iyong misyon. Napakagatlabi si Bailiyuyu, ayaw pang umalis at mariing tumitig sa kanya. Hindi mo ba talaga kailangan ng tulong ko? Hindi. Lumayas ka na. Huminga ng malalim si Zufan, kasama ko ang aking asawa, at ayaw kong magkaroon ng ibang babae na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Bilang lingkod ko, ito na ang huling tungkulin mo.
Tagumpay na ang plano at panahon na upang maghiwalay ng landas. Bilang nasa panig ka ni Bailiyu Tian, hintayin mo na lang ang aking wakas at iulat iyon sa kanya. Hindi ka na kailangan dito. Nanginig si Bailiyu, pati na si Xiangguan Qinyan na parabang tinarakan sa dibdib. Ang bawat salita ni Zufan, na wala ng puwang sa puso niya para sa ibang babae bukod kay Chu Qingcheng, ay tila mga talim na sumugat sa kanilang damdamin. Ngunit hindi umalis si Bailiyu at malamig ang boses. Ano nang akala mo, gusto ko pang manatili sa tabi mo? Sawa na ako. Ngunit masyadong malakas ang hadlang ng Sea Bright Sect. Hindi ko yon malampasan. Hindi mo ba nakuha ang Heaven Sealing Sword? Akala mo ba ganoon lang kadali? Umikot ang mga mata ni Bailiyu. Nakakulong ang Heaven Sealing Sword sa isang hindi madadaig na harang sa Heaven Sealing Pavilion. Pinapangalagaan pa ng 4 na matatanda ng Snow Peak, pinakamalalakas na tagapagtanggol ng Hilaga. Kahit si Ouyang Lingshan, mahihirapan sa kanilang pinagsamang puwersa. Paano ko iyon magagawa? Ikaw ba, kaya mong nakawin yon? Hindi. Siyempre naman. Pero kaya mo. Kumislap ang mga mata ni Zufan. Napatigil si Bailiyu, bingi ka ba? Hindi ko nga kaya. Hindi ko kaya dahil wala akong lakas upang harapin ang mga Sword King. Ngunit ikaw, kaya mo at gagawin mo ito para sa akin, tugon ni Zufan. Narinig mo na ba ang taktika ng panlilinlang? Nag-isip si Bailiyu at napatda, gusto mong iligaw sila. Pero ilang libong taon na silang nabubuhay. Sa tingin mo ba, lilinlangin sila ng ganon kasimple? At kahit paano, hindi ko pa rin kayang basagin ang harang. Kaya't hindi simpleng patibong, kundi masalimuot na plano. Kumislap ang mga mata ni Zufan. Sapagkat sila'y mga matandang pantas, maraming bagay ang kanilang pinapahalagahan, mga bagay na maaari nating gawing sandata laban sa kanila. Narinig mo na ba ang sabi-sabi na nagiging totoo? Nablangko ang mukha ng Frigid Rain Sword King. Lumapit siya sa rehas at bumulong ng maitim na lihim si Zufan. Naguguluhan ang tingin ni Bailiyu nang matapos, totoo bang gagana ito? Kapag ang mga matanday sakim sa kanilang pag-aari, madali silang mahilo. Kahit ang pinakamatalino. Kumikislap ang mga mata ni Zufan. Tumango si Bailiyu, susubukan ko. Pero kung pumalpak ito, ikaw ang sisisihin ko. Siguraduhin mong hindi ka babagsak ng sadya para lang balikan ako. Isang beses lang gagana ang estratehiyang ito, huwag mong sayangin. Kapag gumana, hinding-hindi na ako babalik dito, mariing sabi ni Bailiyu bago tumalikod, ang mga yabag ay palayo. Pagkaalis niya, napasinghap si Wu Qinkyu, Zufan, kakampi ka ba ng Sword Star Empire mula sa gitna? Hindi ba't sinabi mong wala kang pakay na manggulo sa Hilaga? Dagdag ni Xiangguan Qinyan, kinakabahan. Wala akong pakialam sa Hilaga, at hindi rin ako nasa panig ng gitna. Para ito sa akin mismo. Maaari ninyo na akong iulat, pero huwag ninyong sirain ang plano. Narinig ninyo, nais kong pumunta sa North Sea, at hinding-hindi ako pakakawalan ng Sea Bright Sect. Kailangan kong gamitin si Bailiyu para pahinain ang harang at madali akong makaalis. Sa ganoon, makakatipid pa ako ng Dragon Breath Pill. Hindi ba't napakaganda? Hahaha. Nakangisi si Zufan, samantalang naguguluhan ang dalawa. Samantala, sa labas ng kulungan, nakatayo si Bailiyu sa tabi ng mga bangkay, humihina ng malalim. Itatapon na sana niya ang isang palatandaan, ngunit pinigil ang sarili. Hawak niya ang kapirasong token na inihanda ng angkan ng Qian. Qian Fan's wife, Qian Yu, escorting goods. Narinig niyang may mga tinig sa di kalayuan. Mahigpit niyang hinawakan ang token, at habang umaagos ang luha sa kanyang mata, itinatago niya ito. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa Heaven Sealing Pavilion. Nagniningning ang mga bituin sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng Heaven Sealing Pavilion, nakaupo ang 4 na matatandang tagapagtanggol, bawat isa'y nakapwesto sa 4 na panig ng tansong haligi, nakapikit at nakapirmi sa pagbabantay. Patuloy na kumikislap ng asul na liwanag ang Heaven Sealing Sword, humihigop ng lakas mula sa nakapaligid na harang. Boom! Biglang sumabog ang katahimikan, kasabay ng dambuhalang apoy na sumiklab 5 kilometro mula sa Beyond Heaven Island. Umabot sa kalangitan ang mga liyab at ang mga ulap ay nabalot ng mapulang anino. Nagimbal ang 4, sabay-sabay na iminulat ang mga mata at tumingin sa pinagmulan ng apoy. Narinig nila ang kaguluhan, mga alagad ng sekta na nagsisipagtakbuhan upang sugpuin ang sunog. Ano yon?
Anong bagay ang nakalikha ng ganon ng ingay sa loob ng sekta? Tanong ng isa, habang hinihimas ang kanyang balbas. Umiling ang isa pa at muling ipinikit ang mga mata. Hindi na mahalaga. Sa pinakamasama, ang pinuno ng sekta at si Ling Xian na ang bahala roon. Ang tungkulin natin ay magbantay dito. Walang higit na mahalaga kaysa gampanan ang ating bahagi. Muli silang nanahimik, ibinalik ang sarili sa katahimikan. Ulat! Ngunit makalipas ang 15 minuto, isang tinig na puno ng takot ang umalingaw-ngaw sa pavilion. Isang disipulo ng Si Bright Sect ang dumating, lupaypay at halos lumuha, mga kagalang-galang, masama ang nangyayari. Invincible Sword, kasama ang 5 Sword King, ay pumasok sa loob. Bumagsak na siling ng ating sekta, at si nakatatandang tiyuhin Aoyang Ling Xian ay hirap ng makipaglaban. Kailangan iyong tumulong, mga kagalang-galang. Ano? Nanlaki ang mga mata ng apat, halos hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Paano mangyayari iyon kung hindi malalampasan ang ating harang? At bakit narito si Invincible Sword? Ano ang pakay nila sa biglaang pag-atake? Hindi makapagsalita ang disipulo, nanginginig at halos mamatay sa takot. Hoy! Kaninong alagad ka? Bakit hindi ka makasagot? Muling sumigaw ang isa sa mga nakatatanda, puno ng hinala. Nakita mo ba mismo si Invincible Sword at ang kanyang pangkat? Natanaw mo ba ang pagkamatay ng ating pinuno ng sekta? Namutla ang disipulo, halos pabulong, Nagkatinginan ng apat, hindi kumbinsido. Ang kakaiba ng kilos niya, bakit malinaw ang ulat kanina, pero ngayon nauutal. Mga kagalang-galang, kunin din inyo ang Heaven Sealing Sword, bilisan niyo. Isa pang tinig ang dumating bago pa sila makapagtanto. Isang pangalawang disipulo ang pumasok, duguan at halos madapa sa kanilang harapan. Si nakatatandang tiyuhin Ling Xian ay malubhang sugatan. Ang Double Dragon Manor at ang angkan ng Siyangguan ay nagdurusa ng mabibigat na kaswalti, hindi na kayang lumaban. Ipinatatawag kayo upang dalhin ang banal na espada. Kasabay ng huling hininga, bumagsak siya at nagbuga ng dugo, nawalan ng malay. Nataranta ang apat. Ganito na ba katindi ang laban sa labas? Natumba na ang pangunahing lakas pagtatanggol. Ganon kalakas ang kalaban. Nabigla man sila, naalala nila ang Invincible Sword. Kung siya ang nangunguna, kasama pa ang banal na espada, paano nga ba siya mapipigilan? Tatlo sa kanila'y sabay na lumingon sa pinakamatanda. Panganay na kapatid di. Nakunot ang noo ng pinakamatanda, gulong-gulo ang kalooban. Dapat sanang unawain muna ang sitwasyon, ngunit napakabilis ng lahat, wala ng oras. Anong dapat kong gawin? Mga kagalang-galang, iligtas niyo kami. Muling may dumain mula sa labas. Pumasok ngayon ang isang babaeng disipulo, sugatan, puno ng dugo ang mga mata. Humahagulgol siya, mga kagalang-galang si nakatatandang tiyuhin Aoyang I. Nayanig ang apat, agad na nagtanong, ano ang nangyari kay Ling Xian? Siya'y pinatay ni Invincible Sword. Nanginginig ang dalaga, sa katuluyang nawalan ng malay. Hindi na siya nilingon ng apat, bawat isa'y parang binagsakan ng langit. Aoyang Ling Xian, pinakamalakas sa hilaga, tanging kayang gumamit ng lubos ng Heaven Sealing Sword, ay napatay. Tapos na ang kinabukasan ng Si Bright Sect. 1000 taon ng kasaysayan, bigla ang nagwakas. Nanginig ang kanilang mga dibdib, lumubog ang puso sa pangamba. Habang lumalakas ang ingay sa labas, isa sa mga nakatatanda ang sumigaw, panganay, kailangan nating tumulong. Hindi tayo pwedeng manood lang habang nililipol ang ating mga alagad. Kung wala sila, wala na ang ating sekta. Ngunit may mga patakaran ukol sa banal na espada. Napakunot ang pinakamatanda, tinitigan ang Heaven Sealing Sword. Hindi maaaring ilabas ang espada, maliban sa pinakamalubhang kalagayan. Kapag kinuha natin ito, sumabat ang tatlo, sabay-sabay, panganay, wala ng oras para sa mga patakaran. Kung wala ang banal na espada, hindi natin mapipigil ang Sundering Sword ni Invincible Sword. Hahayaan mo ba siyang patayin pa ang marami sa atin? Ito'y kagipitan, hindi panahon para matakot sa pagkawala ng espada. Pinagmasdan sila ng panganay sa kadahan-dahang tumango. Ito'y kagipitan. Kailangang pigilan ang halimaw na yon. Kahit kakaiba ang lahat, wala ng oras. Sabay na kumilos ang apat, nagpakawala ng mga tanda upang buksan ang harang. Kumalat ang mga alon mula sa paligid ng espada. Unti-unti itong bumukas, at ang malamig na liwanag ng Heaven Sealing Sword ay lumabas, umuugong at umangat mula sa tansong haligi.
Iniunat ng panganay ang kamay. Hush! Nagmistulang malamig na sinag ang espada, lumipad patungo sa kanya. Hush! Ngunit kasabay niyon, dumagsa ang mga alon ng pilak na enerhiya, dumiritso sa mga nakatatanda. Napaurong sila, dama ang hininga ng kamatayan sa kanilang batok. Nagkahiwa-hiwalay sila upang umiwas. Ile! Sa kanilang pag-iwas, ang Heaven-Sealing Sword ang siyang tinamaan. Kumalabog ito at tumilapon, nawala ng direksyon, umiikot lamang sa ere. At sa iglap na yon, isang babae ang sumulpot, inagaw ang espada, at lumapag 100 metro mula sa kanila. Nilagyan sila ng malamig na titig, isang anyo ng kamatayan. Walang iba kundi ang babaeng disipulong kanina'y humihingi ng saklolo. Ngayon, ibinubuga niya ang isang nakakatakot na lakas na nagpayanig maging sa mga matatandang tagapagtanggol. Sino ka? Isauli mo ang Heaven-Sealing Sword, sabay-sabay na sigaw ng 4, nakikipaglaban ang kamao sa kaba. Ngunit hindi sila pinansin ng babae. Sa halip, tumitig lamang siya sa banal na espada, malamig ang mukha, walang bakas ng tagumpay na dapat sana'y magbigay ng tuwa. Ang mga matandang iyon ay nabuhay na ng libu-libong taon. Isang simpleng panlilinlang ay hindi obra sa kanila. At kahit pamalansi sila, hindi mo pa rin makukuha ang Heaven-Sealing Sword na nakatago sa likod ng hadlang. Ang pinakamabisang paraan, gumamit ng pain, at hayaan sila mismo ang maglabas nito. At ano ang tanging dahilan para iwan nila ang tungkulin at gamitin ang banal na espada? Madali lang kapag nasa bingit ng kapahamakan ang kanilang sekta. Para sa kanila, ang sekta ang lahat. Iyon ang kanilang karangalan, at iyon din ang kanilang kahinaan. Painin mo sila, at kusa ng susunod ang lahat. Tungkol naman sa paraan iyon ang tinatawag na 3 saksi na pagpapatibay. Alam kong tuso at mapanlinlang ang mga matandang iyon, ngunit habang dumarami ang nagsasabing isa ang bagay, wala silang magagawa kundi maniwala. Kahit pa may alinlangan, ganoon pa rin ang likas na ugali ng tao. Hindi naman kailangang lubos silang maniwala, sapat na ang makita nilang isang malakas na kaguluhan ang nagbabadya ng panganib. At dahil sa pag-iingat, ilalabas nila ang banal na espada. Ngunit tandaan, walang kasinungalingang perpekto. Kailangan mong kumilos kaagad. Sa gitna ng kagipitan, masyadong maguguluhan ang mga matandang iyon upang mapansin ang lahat ng bagay. At higit pa roon, dala-dala nila ang sakit na tiwala sa sarili na likas sa mga dalubhasa. Ha. Kapag nakuha mo na ang espada, ingatan mo ang sarili mo, Frigid Rain Sword King. Habang nakatitig sa katahimikan ng Heaven-Sealing Sword sa kanyang mga palad, muling umalinggaw sa isip ni Bailiuyu ang mga salita ni Zufan. Kumibot ang kanyang labi, saka sumiklab ang galit sa mga mata habang hinarap ang 4 na matatanda. Mga ulol na matanda. Gaano ba kayo katanga para malansi sa ganoong kababawan? Nabulok na ba ang inyong mga utak? Yuf! Nagkatinginan ang 4 na matatanda, walang maisagot kundi mga nanlalaking mata. Ano raw? Siya na ang naglabas ng banal na espada, tapos kami pa ang pinagbintangan na nalansi. Parang mas gusto pa niyang isipin na napilitan siya, kaysa aminado siyang siya mismo ang gumawa nito. Anong klaseng baluktot na katuwiran ito? May tao bang napipilitang nakaawan ang sarili niya? O kaya, niloloko lang niya talaga tayo? Nakakahiya. Ninakaw na niya ang ating banal na espada, pati ba naman ang dangal namin ay tinatapakan niya? Babae. Sino ka? Anong lakas ng loob mong nakawin ang aming banal na espada? Isauli mo iyan ngayon at patatawarin ka pa namin, sigaw ng mga matanda. Ngunit tinawanan lang sila ni Bailiuyu, puno ng pang-uuyam. Mga bulok na matanda, itabi na ninyo ang mga hungkag ninyong salita para sa inyong mga alagad. Wala kayong kakayahang takutin si Bailiuyu. Ang Frigid Rain Sword King, Bailiuyu. Napatigil ang 4, gulat na gulat. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa aming sekta? Umisi si Bailiuyu. Para bang napakahirap pumasok dito. Naglakad lang ako at narito na ako. At ngayon, aalis ako, wala ni isa man sa inyo ang makakapigil. Paalam. Magtatangkang lumisan si Bailiuyu, ngunit biglang kumawala ang Heaven-Sealing Sword sa kanyang kamay, kumikibot at nagpupumiglas, tila nais lumipad palayo. Itinatakwil siya ng banal na espada, tinatanggihan ang sinumang hindi lumalago sa kanyang sining. Ngunit si Bailiuyu ay isang Sword King, bihasa sa Sundering Sword Art. At dahil magkakapareho ang mga ugat ng 5 banal na espada,
ipinasok niya ang enerhiya ng kanyang Thunder Sword upang pakalmahin ito. Dahil nilikha ang mga banal na espada upang maglingkod sa tao, hindi ito nagtataglay ng puot sa kanila. Kung isang sagradong halimaw ang humawak dito, tiyak na nagwala na ito upang punitin iyon sa mga tipak. Nang sa wakas ay kumalma ang banal na espada, gumawa siya ng tanda at isinilid ito sa kanyang singsing. Bailiyuyu, isauli mo iyan o dito ka na mamamatay. Naggangalit ang apat na matatanda. Nang mapagtanto nilang napasakamay ng kaaway ang Heaven Sealing Sword, sabay-sabay silang umatake, pinaliligiran siya ng mga alon ng malamig na espada. Ngunit bumiti lang si Bailiyuyu, puno ng paghamak. Sumiklab ang kanyang aura, at sa isang iglap, kumidlat ang hangin sa kanyang mga palad, winawasak at itinataboy ang kanilang mga pag-atake. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw, yumanig ang buong Heaven Sealing Pavilion, at nagliwanag ang kalangitan ng pilak na sinag. At nang lumipas ang alikabok at tumigil ang lahat ng ingay, wala na ni Anino si Frigid Rain Sword King. Alam ng apat na matatanda na kahit sila'y katapat ng kakayahan ni Ouyang Lingshan, imposibleng mapigilan si Bailiyuyu. Ganoon din naman, imposibleng talunin siya ni Bailiyuyu. Magkakapantay ang kanilang lakas. Kaya't mula nang makuha niya ang banal na espada, wala na silang pag-asang bawin ito. Ang kanilang pagsalakay ay wala ng saysay kundi tungkulin lamang. Sa wakas, napako na lamang sila, nakatitig sa hungkag na kalangitan ng gabi, nilalamon ng panghihinayang. Samantala, sa ibang dako, napalilibutan ng mga tao ang naglalagablab na gusali. Naroon sina Ouyang Lingshan, Ling Yuntian, at maging ang Exalted Double Dragon. Ang mga disipulo at matatanda ng Sea Bright Sect ay nakabantay, maingat na minamasdan ang paligid, kahit wala silang matunghayan. Sect Leader Ling, anong lugar ito? Usisa ni Murong Li, nakakunot noo habang pinagmamasdan ang apoy. Napakalakas ng sumalakay para mawasak ito sa loob lamang ng ilang saglit, tiyak, isa sa pinakamahuhusay sa buong lupain. Ngunit ano ang laman nito, at bakit ito ang piniling sirain? Sabay-sabay silang tumingin kay Ling Yuntian. Napabuntong hininga ang pinuno. Ito ang alchemy house ng Sea Bright Sect, kung saan nililikha ang aming mga gamot at pildoras. Marahil iyon ang nais nilang wasakin, ang ating supply. Tama. Malamang ay mga espiya mula sa gitnang lupain ang nakapasok, sang-ayon ni Buxinyon. Yumuko siya bilang pagbibigay galang. Sect Leader Ling, doblehin niyo ang mga pangkat sa paghahanap. Siguradong marami pa silang kasama maliban sa karaban ng Qian. Kailangang madakip si Qian Fan at maimbestigahan. Nag-isip ang lahat at tumango. Ngunit nanatiling tahimik si Ling Yuntian, wari may iniingatan sa kanyang isip. Ngumiti si Ouyang Lingshan. Sect Leader, para bang hindi mo tinitingnan ito bilang gawa ng mga espiya? Tulad ng sinabi mo, tanging isang tunay na dalubhasa lamang ang makagagawa nito, isang kapantay mo. Ibig sabihin, marahil isa itong Sword King. Nagningning ang mga mata ni Ling Yuntian. Ngunit hindi ba't kakaunti lamang ang ginawa nila, isang alchemy house lang? Kung ang siyam na Sword Kings ang may kagagawan, tiyak na ikahihiya nila ang magnakaw ng palihim. Tumango ang iba. Tama. Bakit naman bababa ng ganoon ang mga eksperto? Marahil hindi Sword King, kundi ibang makapangyarihang nilalang, bulong ni Murong Xui. Sabay-sabay silang tumingin sa kanya. Iba pa bukod sa siyam na Sword Kings. Mga dalubhasa mula sa ibang lupain. Kung hindi mga traidor mula sa kanluran o silangan, tanging sina Murong Li ng Timog at Ouyang Lingshan ng Hilaga ang may sapat na kapangyarihan. Ipinahihiwatig mo ba na kapatid mo? O iniisip mong kaya ni Ouyang Lingshan na sirain ang sarili niyang tahanan? Ngunit si Murong Li ang higit na nakaunawa. Nakatagpo na siya noon ng isang babae sa labanan, ngunit hindi niya natukoy kung sino ito. Sir, ibig mong sabihin, siya. Tumango si Murong Xue, malamig ang titig, ngunit nanlilisik ang pagnanais na pumatay. Rumble! Umalinggaw ang kulob mula sa Heaven Sealing Pavilion, yumanig ang buong kalangitan. Ang Heaven Sealing Sword, sigaw ni Ouyang Lingshan, agad na tumakbo. Sumunod din ang iba, natanto ang lahat. Ngunit pinigilan ni Murong Xue ang kanyang kapatid. Kapatid, mauna ka na. May kailangan akong gawin. Ano, naguluhan si Murong Li. Ano pang mas mahalaga kaysa sa pagsalakay sa ating sekta? Huwag kang mag-alala. Sandali lang ito. Tumitig siya at nakitang matibay ang loob ng kapatid. Mag-ingat ka. May makapangyarihang nilalang na nakatago rito sa loob ng Sea Bright Sect.
Hindi naligtas. At tuluyan na siyang nagmadali. Ngumisi si Murong Xue, nanginginig ang panga. Lintik kang hayop. Nawawala ang isang babae mula sa karaban ng mga ngalakal. Siya yon, tiyak. Kahit nakakulong, nakapanggulo ka pa rin, walang pakundangan, at ngayoy nagdala ng kapahamakan. Dito na matatapos ang lahat. Hindi na kita palalampasin. Bago pa lalo mong pinsalain ang Sea Bright Sect, bago ka pa muling pumatay ng inosente. Boom! Isang ikatlong pagsabog ang gumulat sa buong gabi. Ang kalangitan mismo'y nabiyak at muling nagliwanag ang mga bituin sa ibabaw ng mundo. Napatigil ang mga papunta sa Heaven Ceiling Pavilion, titig na titig, hindi makapaniwala. Ang pinakamalakas na hadlang sa buong lupain ay tuluyan ng nabasag. Brother Wu, ano ang palagay mo sa aking galing? Sa madilim na piitan nakaupo si Chu Qingcheng, habang si Zhu Fan ay nakatayo sa kanyang likuran, marahang sinusuklay ang mahabat makinis na buhok ng babae, puno ng lambing at pag-aruga. Isang araw pa lamang mula nang ikasal kami ni Qingcheng, at ako'y napilitan ng pumunta sa Double Dragon Manor. Ni hindi ko man lamang nagawang suklayin ang kanyang buhok. Baka sa iba'y kababawan, ngunit iyon ay matagal ko ng munting hangarin. Kung mali ang aking ginagawa, sabihin na lamang ninyo. Napakagatlabi si Wu Qingqiu, nanlilisik ang mata. Zhu Fan, napakagaan ng tingin mo sa lahat. Si Frigid Rain Sword King, dahil sa'yo, ay nagtangkang nakawin ang Heaven Ceiling Sword. Kung siya'y mabigo at habulin hanggang dito, masisira ka sa kabuluhan ng Central Region at wala ka ng buhay na makakalabas. At kung magtagumpay man siya, walang magagawa ang Sea Bright Sect kundi ipagbaling ng puot sa'yo. Pareho ang wakas, kamatayan. Hindi ko lubos maisip kung paano ka nananatiling walang pakialam, na para bang walang kinalaman sa'yo ang lahat. Nagbaba ng tingin si Xiangguan Qinyan, lungkot ang bumalot sa kanyang mukha. Oo nga, si Frigid Rain Sword King ay handang iligtas ka. Sana'y tinanggap mo na at tapos na sana ang lahat. Bakit pinili mong manatili rito at hintayin ang kamatayan? Ngunit patuloy lamang si Zhu Fan sa pagsusuklay ng buhok ng kanyang asawa, nakangiti. Medyo magulo. Pasensya na, Qingcheng, hindi pa ako sanay. Kailangan ko lang ng kaunting ensayo. Hoy, Zhu Fan, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Lahat. Ikinurap ni Zhu Fan ang mata at idinagdag, una sa lahat, sinabi ko na sa inyo, wala akong kinalaman sa grupo ng Central Region. May sarili akong pakay. Ngunit hindi iyon paniniwalaan ng Sea Bright Sect. Wala akong pakialam. Ngumisi siya ng malamig. Maniwala man sila o hindi, iisa lang ang kalalabasan. Hindi ako pwedeng mamatay kailanman. Hahaha. Nabigla si Wu Qingqiu. Anong ibig mong sabihin? Kahit hindi ikaw ang pumatay sa mga Genesis Stage experts sa labas, ginawa iyon ni Bailiuyu para iligtas ka. At dahil doon, masasangkot ka pa rin. Galit na galit ang Sea Bright Sect, tiyak na isasama ka sa parusa. At si Qingcheng, matapos ka pang matagpuan, lalo siyang magdurusa kung mawawala ka. Itaas ang kamay ni Zhu Fan, sumenyas na manahimik. May makahulugang ngiti sa kanyang labi. Brother Wu, isa kang tuwid na tao, kaya't maging ang iyong pag-isip ay tuwid. Ngunit tandaan mo, ang usaping patayan at paniniktik, wala yan sa akin. Kung ang lahat ng pumapatay ay tiyak na mamamatay din, walang sinuman ang magtatangkang pumatay. Isa lamang iyan sa mga panakot ng mundong ito. Ang katotohanan, ang malakas ang laging pumipinsala sa mahina. At kung sapat ang lakas mo, kahit ilan pa ang patayin mo, walang sinuman ang makakaagaw ng iyong buhay. Nagpatuloy siya sa pagsusuklay ng buhok ni Chu Qingcheng, banayad at maingat, habang ang kanyang tinig ay kasimbagsik ng bagyo. Umiling si Wu Qingqiu at napabuntong hininga. Alam ko yon, ngunit sa oras na ito, ikaw ang mahina. Ikaw ang isasakripisyo. Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Nagninning ang mga mata ni Zhu Fan, may nanlilisik na tusong ngiti. Kung kaya nila akong saktan, sa tingin mo ba'y wala akong kakayahang gumanti? Maliban na lamang kung tanga silang magpakamatay kasama ko, hinding-hindi nila ako gagalawin. Sa akala mo ba pinayagan ko lamang na iselyo nila ang aking kapangyarihan at ikulong ako rito nang wala akong inihandang hakbang? Lalong nalito si Wu Qingqiu, tila lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit nang lingunin ni Zhu Fan si Chu Qingcheng, seryoso ang kanyang anyo. Dati, hindi ako pwedeng mamatay dahil hangad kong muling makapiling ang aking asawa. Ngayon, higit pa roon dahil kailangan niya ako. Hindi ko hahayaang agawin ng sinuman ang aking buhay.
At ako ang agaw niyan, demonyo. Boom! Sa isang malakas na dagundong, bumukas ang pintuan ng piitan. Isang tinig ng babae ang umalingaw-ngaw. Pababa ng mga baitang, lumitaw si Murong Xue, nanlilisik ang mga mata, galit na nakatitig kay Zhu Fan, na patuloy pa ring nagsusuklay, waring walang nangyari. Murong Jai. Nagmamadaling humarang si Xiangguan Qinyan, hinahawakan ang kanyang kamay, pilit siyang pinapakalma. Sister, bakit ka galit na galit? Bakit pa? Hindi mo ba nakita ang mga bangkay ng mga elder ng Sea Bright Sect sa labas? Sigaw ni Murong Xue. Unang beses na nilakasan ang tinig laban sa sariling kapatid. Itinapon ang tingin kay Zhu Fan. Gu Yifan. Sagutin mo ako. Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Natawa si Zhu Fan habang inaayos ang buhok ni Chu Qincheng. Narinig ko na matalino at matalas ang immortal healer Murong Xue mula sa Southern Lands. Ngunit ngayong araw, bakit tila naging manhid ang isip mo? Nakakulong ako rito, selyado ang aking Yuan Qi. Paano ako makakapatay? Ikaw ba'y tanga? Namula sa galit si Murong Xue. Kung hindi ikaw, babae mong kasama ang pumatay. Yan mismo, tugon ni Zhu Fan, walang paligoy-ligoy. Bakit siya pumapatay? Ikaw ba ang nag-utos? Ginawa niya yon para iligtas ako. Ibig kong sabihin, ikaw ba ang nag-udyok sa kanya na pumatay para makalaya ka? Tumaas ang kilay ni Zhu Fan nang uuyam. Kung inutusan ko siya, bakit narito pa ako? Dapat nasa malayo na ako. Tanga. Napatawa ng mahina si Xiangguan Qinyan, ngunit agad siyang tinapunan ng galit na tingin ng kanyang kapatid. Nang may pagmamakaaway hinawakan niya ang kamay ni Murong Xue. Sister, totoo ang sinabi niya. Dumating ang babae para iligtas siya, ngunit tumanggi siya. Tinanggap niya ang kanyang kasalanan at nais magbagong buhay. Pakiusap-kausapin mo si Brother Murong Li, ipakiusap mo siya kay Sect Leader Ling. Baka pwedeng palayain si Zhu Fan. Mariing winaksi ni Murong Xue ang kamay ng kapatid. Magbagong buhay. Isa lamang siyang demonyo na walang pagbabago. Umusok ang kanyang hininga, muling tumitig kay Zhu Fan. Ikaw ba ang nag-utos sa babaeng iyon na pasabugin ang dalawang bahagi ng sekta? Huwag kang mag-deny. Ang pinsalang nakita ko ay gawa lamang ng isang Sword King expert. At maliban sa Central Region, siya lamang ang may ganong lakas. Nawala siya ngayon kaya malinaw na. Tatlong pagsabog, putol ni Zhu Fan, may nakakalokong ngiti. Una, sa malayong lugar mula sa Heaven Ceiling Pavilion. Ikalawa, mismo sa pavilion. At ang ikatlo, lalong lumapad ang kanyang ngiti. Ang sect barrier na pasigaw si Murong Xue. Alam ko na ikaw ang may pakana. Eksakto. Ako ang nag-utos sa kanya. So, ano ngayon? Papatayin kita. Sa sukdulang galit, tinangkang dagukan ni Murong Xue ang ulo ni Zhu Fan. Subalit. Ile. Napaurong siya ng dalawang hakbang, nanginginig ang kamay, habang si Zhu Fan ay nakangiting nakatayo, walang bakas ng takot. Plop plop plop, 3 beses siyang kumatok sa hangin ng uyam. Miss Murong, huwag mo nang ipagmalaki ang iyong talino. Isa kang mangmang. Nakikita mong bilanggo ako, napapaligiran ng barrier na iniwan ng mga Genesis stage experts. Hindi ako makalabas, ngunit ni ikaw ay hindi makapasok. Kung nais mo akong patayin, hintayin mong buksan ng sect leader ang piitan. At sa suntok mong iyon, tiyak na bali na ang buto ng kamay mo, ngunit kahit isang hibla ng buhok ko, hindi mo natamaan. Ha ha ha! Pasensya ka na, talagang nakakatawa. Narito ako sa pinakamahinang kalagayan, ngunit hindi mo pa rin ako magalaw. Gu Yifan, napakasama mong demonyo. Hintayin mo lang, ilalapit ko ito kay Sect Leader Ling. Siya ang tatapos sa iyo. Una mong pinaslang ang mga tao ng Sea Bright Sect, ngayon sinira mo pa ang barrier. Ngumisi lamang si Zhu Fan, hinahabol ng mga mata ang kanyang papalayong anyo. Hindi. Sister Xue, huwag lumapit si Xiangguan Qinyan, umiiyak. Wala siyang ginawa rito, totoo yan. Mabuti siya. Mabuti. Isa siyang kasawian. Kahit wala siyang gawin, parang salot na dinadala ang kamatayan saan man siya naroroon. Gaya ng nangyari sa Serene Shores Trading. Isa siyang demonyo na isinumpa ng mundo. Humikbi si Xiangguan Qinyan, ngunit tinalikuran siya ng kapatid, nagbubuga ng galit. Naiwan sa katahimikan, napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Brother Zhu, isang malaking kaguluhan ang kinakaharap natin.
Ano ang gagawin mo ngayon? Wala. Hihintayin ko lang. Hindi ka ba natatakot na ipapatay ka ng Sea Bright Sect? Hinding-hindi sila kikilos laban sa akin. At higit pa, kumurba ang labi ni Zufan, malamig ang ngiti. Mas lalo lang nitong pinatitibay ang aking kaligtasan. Sa ngayon, 2 talim na ang hawak ko at malapit nang dumating ang ikatlo. Hahaha ni. Napatitig si Wu Qingqiu sa kanya, naguguluhan at tila nakulong sa isang lambat na si Zufan lamang ang nakahabi, isang lambat na bumabalot sa lahat at walang sinuman ang makaligtas. Sister Xu, huwag. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Tumahimik ka. Marami na akong pagkakataong ibinigay sa kanya at dahil doon, napakaraming inosente ang namatay. Ang halimaw na iyon ay dapat nang kitilin bago pa siya magdala ng mas malagim na kapahamakan. Sister Xu, hindi talaga siya yon kundi yung taong nasa ilalim niya. Nakumilos sa ngalan niya. Naglalakad patungo sa main hall ng Sea Bright Sect sina Murong Xu at Xiangguan Qinyan habang nagtatalo. Puno ng pakiusap ang tinig ni Qinyan, ngunit ang galit ni Murong Xu ay parang apoy na walang patid. Isa siyang salot, mariing wika ni Xu. Kung mamamatay siya, matatapos ang lahat ng ito. Bulag ka na dahil sa pagkahumaling mo sa kanya, hindi mo makita ang tunay niyang pagkatao. Pati ako, nadamay mo pa sa komedya mong ito. Pero tapos na ang lahat ng paliwanagan. Ako na ang gagawa ng kabutihan para sa buong mundo. Mariin niyang inalis ang pagkakahawak ni Qinyan at tuloy-tuloy na pumasok sa main hall. Naiwan ng kaibigan na balisa, wala nang nagawa kundi sumunod. Ngunit pagpasok nila, natigilan ang dalawa, hindi na nakapagsalita. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bulwagan, siksik, nakabibingi, at nakalulunod. Waring mismong hangin ay mabigat na usok na mahirap higupin. Wala ni isang kaluskos, wala man lang huni ng ibon. Si sect leader Ling Yuntian ay nakaupo ng may maitim na anyo, ang dating ngiting nakasanayan ng lahat ay naglaho na. Sa tabi niya, sina Aoyang Lingshan, Murong Li, pati na ang kagalang-galang na Double Dragons, ay naninigas ang anyo, abot hanggang buto ang tensyon. Sa harapan nila, nakaluhod ang 4 na matatandang elder, nakayuko, at halos malusaw sa hiya. Sa sahig, 2 disipulong inakusahang kasabwat ni Baliyuyu ang nanginginig, nadakip bilang mga pinaghihinalaang espiya. Napakunot ang noo ni Murong Li, hindi na naalala ang balak na iulat si Zufan. Mahina niyang binulong sa katabi, kapatid anong nangyayari? Bakit ang bigat ng lahat? Isang tunay na sakuna, mariing buntong hininga ang isinagot. Huminga ng malalim si Murong Li, may lungkot sa mga mata. Sir, naramdaman mo rin ba? Ang ikatlong pagsabog nagmula sa ating sariling barrier. Napatigil si Xu. Ibig sabihin may nakapasok. Sa kabaligtaran may nakalabas. At dinala nila ang Heaven-Sealing Divine Sword ng hilagang lupain. Kinilabutan si Murong Li, mahaba ang kanyang paghinga, parang biglang tumanda ng 10 taon. Nanlaki ang mga mata ni Murong Xu. Nawala ang Heaven-Sealing Sword. Paano nangyari yon? Wala na nga. Iyon lamang ang dahilan kung bakit nabasag ang pinakamalakas na barrier ng buong lupain. Ipinakita ni Murong Li ang isang gintong espada na balot ng apoy, nanginginig ang tinig. Ang natitira na lang sa atin ay ang Decimating Sword. Laban sa Invincible Sword, wala na tayong kahit anong pag-asa. Yumuko ang lahat, nilamon ng kawalan ng pag-asa. Si Xiangguan Fixyong ay napakagat sa labi, nakatitig sa dating soaring sword na ngayoy tila isa na lang pang-ipit ng ngipin. Ang kagalang-galang na Double Dragons ay nagkatinginan, puno ng pagsisisi. Kung hindi nila pinalaya si Dan Qingshen noon dala ang Vaulting Sword, marahil may laban pa sila. Ngunit huli na ang lahat at ang kanilang sariling kahinaan ang dapat sisihin. Hindi nila alam na si Dan Qingshen ay hindi naman nagdala ng espada, isa lamang itong malupit na pakana ni Zufan. Lumapit ang 4 na elder, umiiyak at sabay na yumukod ng malalim. Sect leader, kasalanan namin. Pinabayaang maagaw ang espada ng Frigid Rain Sword King. Anumang parusa ang ipataw ninyo, kahit kamatayan, ay tatanggapin namin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit tumayo si Ling Yuntian, itinuwid sila mula sa pagkakayuko, walang bakas ng paningisi. Mga Ginoo, kilala kayo ng lahat bilang tapat at masigasig. Hindi ninyo kasalanan ito ng tusong magnanakaw na gumamit ng malakas na panggugulo upang ikubli ang totoo. Sa oras ng matinding panganib, kahit ang pinakatapat ay madaling malinlang. Huwag ninyo nang pasanin ang lahat ng bigat na ito. Itinuro niya ang 2 disiplong nakakadena.
Nasuri ko na sila. Hindi sila traitor. Inaalipin lamang sila ng isang makapangyarihang bewitching art ng demonyo. Umiling si Exalted Heiran. Ang ganoong sining ay mababaw lamang, karaniwang mga baguhan lang ang natatamaan. Pero para malansi pati ang 4 na Genesis Peak experts, hindi lang pangahas ang gumawa, kundi bihasa at tuso. Sumingit si Exalted Beime. At higit sa lahat, kalkulado. Maliit ang sining, madaling makita, pero sa tamang pagkakataon, epektibo. Sa paulit-ulit na pagbibigay ng huwad na kumpirmasyon, nahulog ang lahat sa bitag. Nang tuluyan tayong nakatiyak, saka sila umatake, mabilis, walang pag-aalinlangan, at agad nakawin ang espada. Napasang-ayon ang lahat, bumuntong hininga ng bigat. Hindi ko akalaing may isang babae, isang Sword King, na ganito kabangis at kalupit, bulalas ng isa. Hindi lamang siya isang mandirigma, kundi tunay na henyo ng pandaraya. Nagpakawala ng mahabang hinga si Ling Yuntian. Kung isang babae lang na Sword King ay napaikot tayo ng ganito, paano pa kapag dumating na ang mismong Invincible Sword? Paano tayo lalaban? Walang nakasagot. Ang lahat ay balot ng pangamba, mukha ipon ng lungkot at pagkawasak. Tanging si Shangguan Fixyong ang nagsalita, Sect Leader Ling, huwag kang lubos na mabahala. Totoo, si Baliyuyu ang magnanakaw, ngunit hindi siya ang utak. Ang ganitong uri ng pakana, kaya lamang ng isang tao, si Baili Jingwei ng Sword Star Empire. Siya lamang ang may talino't tuso upang isakatuparan ito. Natahimik ang lahat. Lalong bumigat ang pangalan ni Baili Jingwei. Ngunit mumiti ng pilit si Ling Yuntian. Kung siya man ang utak, malayo siya. Hindi agad makikialam sa darating na labanan. Ang tunay nating kalaban sa ngayon ay si Invincible Sword pa rin. Nang marinig ito, bahagyang gumaan ang loob ng lahat, bagaman nakabitin pa rin ang takot. Doon, marahas na pumasok si Murong Xue, nakayuko ng bahagya bilang pagbibigay galang. Sect Leader Ling, may ulat ako. Napakunot ang noo ni Shangguan Qinyan, nanginginig ang ulo, parang nais hadlangan siya. Miss Murong, bakit ang biglang paggalang, muling bumalik ang banayad ng ngiti ni Ling Yuntian? Ngunit mabigat ang tinig ni Xue, parang bakal na humihiwa, ang utak sa likod ng lahat ng ito ay hindi mula sa central area. Siya ay ang bilanggo, ang mangangalakal na si Qian Fan. Nanlaki ang mga mata ni Ling Yuntian. Ano ang sinabi mo? Sir, ipaliwanag mo na, singit ni Murong Li. Humugot ng hininga si Murong Xue. Ang pinuno ng karaban ng Qian ay si Steward Qian Fan. Ngunit nakita ko na siya noon sa central area. Siya at si Guyifan, ang demonyong sumira roon, ay isa. Guyifan, sigaw ni Shangguan Fixyong, agad sumiklab ang pag-asa sa mga mata. Nandito siya ngayon? Tumango si Xue, Marine. Saan man magpunta ang demonyong iyon, laging sumusunod ang kapahamakan. Nakita ko siya rito sa Hilaga, kasama ang isang babaeng tagapagtanggol na kayang tapatan ang aking kapatid. At ngayon, tiyak kong siya ang utak ng pagnanakaw ng espada. Kung hindi kayo naniniwala, itanong ninyo kay Yan'er. Matagal na niyang alam na nandito siya. Nanginginig ang tinig ni Shangguan Fixyong nang lumingon sa anak. Yan'er, totoo ba ang lahat ng ito? Dahan-dahang tumango si Shangguan Qinyan, bakas ang pangamba. Hangal na bata. Bakit hindi mo agad sinabi? Alam mong matagal ko nang hinahanap ang taong iyon. Hindi na inalintana ni Shangguan Fixyong ang lahat ng nasa bulwagan. Lumabas siya, halos pasigaw ang tinig na kumakalabog sa buong bulwagan. Guyifan, hayop ka. Ano ang ginawa mo sa aking espada? Isauli mo ito, ngayon din. Nasaan niya ba ang kulungan ng Sea Bright Sect? Bam! Sa madilim na bilangguan, biglang sumulpot si Shangguan Fixyong, hawak ang isang matingkad na pulang espada. Nanginginig ang kanyang mga mata sa galit, namumulat waribang sinaniban ng espiritu. Hinahanap niya ang kanyang pakay na parang isang gutom na hayop, hanggang sa tuluyang tumuon ang tingin kay Zufan. Ano nang sabi ko? Ang unang darating ay walang iba kundi ang pinuno ng Shangguan clan. Natalo ka, kapatid Gu. Bahagyang umiti si Zufan, waring walang pakialam na maging target ng ganoong matalim na titig. Hinarap niya si Wu Qinkyu, ayon sa ating pusta, may isang pabor ka ng utang sa akin. Umiling si Wu Qinkyu at mumiti, basta't hindi ito laban sa aking budhi, gagawin ko, kapatid Zu. Bam! Sa isang malakas na talon, bumagsak si Shangguan Fixyong sa harapan nila, nagkabitak ang sahig na bato. Demonyong Guyifan! Maaaring nagpakasaya ka, pero muntik mo na akong ipapatay.
Bahagyang tumaas ang kilay ni Zufan. Pinuno ng Shangguan, bakit mo naman nasabi yan? Namintog ang ugat sa sentido ni Shangguan Fixyong, tinaas ang pulang espada at itinuro siya. Lintik kang bata ka. Huwag kang magbiro sa akin. May lakas ka pang tanungin. Ako ang dapat magtanong sa iyo, ano itong kalokohan? Kalokohan? Hindi ba't yan ang soaring sword ng inyong angkan? Kumikinang pa nga, parang bagong pinakintab. Tumigil ka. Umigting lalo ang galit ni Shangguan Fixyong, sumirit ang laway sa kanyang bibig, ngunit tumama ito sa hadlang ng bilangguan at bumalik, dumikit sa sariling mukha't pumasok pa sa kanyang mga mata. Pumalakpak ng marahan si Zufan. Pinuno ng Shangguan, bakit ka ba mainit ang ulo? Hindi ba't magkasama pa tayong kumilos noon? Kalokohan ang kooperasyon mo. Ako. Muntik na siyang muling magbuga ng laway kaya mabilis na pinigilan ang sarili, nilunok ang dapat sana'y sumisirit na galit. Sa gilid, napabuntong hininga si Wu Qingqiu, hindi maitago ang paghanga. Sino raw ang bumagsak? Si Zufan, kahit nakapiring ang kapangyarihan, nakakulong, ay nakikipag-usap pa rin na parang mas nakakataas kaysa sa mismong pinuno ng pinakamalakas na angkan sa silangan. Nakakatawa pa nga, tila ba ang tunay na makapangyarihan dito ay hindi ang pinuno kundi ang bilanggong ito. Nakabukod ang mga bisig, parang nanonood lamang si Wu Qingqiu sa palabas. Si Zufan na may nanatiling kalmado, magiliw pa nga habang nagsasalita. Pinuno ng Shangguan, bilanggo ako ng Sea Bright Sect. Ang buhay ko'y pinoprotektahan ng hadlang na ito. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa sa akin. Kung gusto mo akong suntukin, gaya ng sabi ko kay Miss Murong, lumapit ka muna kay Ling Yuntian at humingi ng pahintulot. O di kaya, wasakin mo na lang ang hadlang, bagay na hindi nararapat sa isang pinuno ng pinakamagiting na angkan. Lintik na Guyifan. Umusok ang ilong ni Shangguan Fixyong. Ikaw ba'y bilanggo o panauhin? Ang hadlang na ito ay malinaw na nagkukulong sa iyo, pero nagsasalita ka na para bang proteksyon pa ito sa iyo. Anong kapal ng mukha ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa? Lalong sumidhi ang pagkislot ng kanyang mukha nang makita ang pailing ng ngiti ni Zufan. Tumikhim si Zufan, kumuyom ng palad sa hangin, kumislap ang kanyang mga mata. Saan man ako mapunta, hanggat hawak ko ang sitwasyon, ako ang tunay na Panginoon. Tingnan mo ngayon, sa iyo, ako'y bilanggo. Pero sa akin, ikaw ang tunay na nakapiit. Ako'y malaya pa ring gawin ang nais ko rito, kasama ang aking asawa. Ikaw, hindi mo ako masaktan ni kahit kaunti, sapagkat nahahadlangan ka ng manipis na harang na ito. Kaya heto, ilang salita lamang para sa iyo, hindi mo ako kayang hawakan. Ngayon, sino ba sa atin ang tunay na bilanggo? Nakangiting tumingin siya kay Kiaoer, na nag-aalaga kay Chu Qingcheng. Kiaoer, suplayin mo ang kanyang buhok. Mas mahusay ka kaysa sa akin. Una nating pagkakataon, pero bakit parang natural na natural sa iyo? Dahil babae kami, sagot ni Kiaoer. Talento ba yon? Medyo. Napapailing si Shangguan Fixyong, hindi alam kung iyak ba o tatawa sa inasal ni Zufan. Ngunit kalaunan, dahan-dahang sumiksik sa kanyang isip ang mga salita nito. Tama siya, higit akong nakatali sa labas. Sino ba ang talagang nakakulong? Ako, na tila isang bilanggo sa labas, walang kakayahang daigin ang isang bata. Samantalang siya'y malayang nakaupo rito, panatag, at nakakapanginis. Anong kabalintunaan ng mundong ito? Nanlumo siya, biglang napagtanto na mula nang makilala niya si Zufan, hindi na siya kailanman naging may hawak ng sitwasyon. Siya ang laging pinaikot, pinaglalaruan. Napakuyom siya ng kamao, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi nakatutulong ang galit sa pagbawi ng kanyang banal na espada. Huminga siya ng malalim. Guyifan, huwag mo akong linlangin. Alam mong kaya ako nagingit-ngit ay dahil sa soaring sword. Kaya manang banal ng silangan yon. Nagkasundo tayong ibabalik mo kapag natapos ang usapan natin. Ginawa ko na nga, singit ni Zufan. Nasa kamay mo na yan, hindi ba? Kalokohan. Ang ibinigay mo'y sirang bakal. Umalinggaw ang tinig ni Shangguan Fixyong, bakit mo tinatakan ang espiritu ng espada? Balak kong gamitin yon laban sa invincible sword. Ngayon, paano ako lalaban kung wala akong magagamit? Hindi ba't kasalanan mo ito? Ngumisi si Zufan, malamig ang tinig. Kahit may soaring sword ka pa, kamatayan pa rin ang kahahantungan mo. Kaya't imbes na mamatay, iniligtas pa kita. Dapat pa nga magpasalamat ka. Lintik ang pasasalamat.
Sinira mo ang banal na espada ng aming angkan. Nagngangalit na itinuro ni Shangguan Feixiong ang espada. Buksan mo ang selyo, kung hindi. Bam! Muling bumukas ang pintuan ng bilangguan, at tulad ng rumaragas ang bagyo, sumulpot ang samut-saring mga makapangyarihang tauhan. Tumingin si Zhu Fan sa kanila, bago muling hinarap si Shangguan Feixiong at mumiti. Aaminin ko, ako mismo ang naglagay ng selyo para maagaw ang espada mula kay Shangguan Feixiong. Sa pagmamadali ko, nakalimutan kong alisin ang selyo. Ako ang may pagkukulang, kaya't ako ang dapat mag-alis. Sapat na yon upang tuparin ang ating kasunduan noon. Kumikinang ang mata ni Shangguan Feixiong, nangingibabaw ang kasabikan. Tama. Kung babawiin mo ang selyo ngayon, lilimutin ko ang lahat. Ang aming angkan ay tapat sa salita. Ngunit biglang nagbago ang ngiti ni Zhu Fan, naging tuso at nakapanghihilakbot. Kung dumating ka kahapon, baka ginawa ko na agad. Pero ngayon pasensya na, kailangang ipagpaliban muna. Ano nang ibig mong sabihin? Bakit ipagpapaliban? Gulat na tanong ni Shangguan Feixiong. Umikot ang tingin ni Zhu Fan sa mga bagong dating. Dahil ako'y tila isang korderong pinapalibutan ng 3 tabak. Ikaw ang una kong tabak, paano kita isusuko ng ganoon kadali? Napatigil si Shangguan Feixiong, bumigat ang loob at tahimik na tumango sa iba. Wari itinanggap ang pagkatalo. Dumating na si Ling Yuntian kasama ang mga pinuno, at nang makita si Zhu Fan, napahinto ang Exalted Double Dragons, gulat na gulat. Hindi masukat ang kanilang pagkabigla, paanong ang pinakamahusay na alagad ng kanluran, na pinaniniwalaang namatay 5 taon na ang nakalilipas, ay muling lumitaw dito, at higit pa, bilang kanilang kaaway. Si Zhu Fan na may nanatiling walang imik, mariin ang tindig, waring walang bahid ng takot. Qian Fan, Steward Qian Fan, Gu Yifan, Grandmaster Gu, at ang pinakamagaling na alagad ng kanluran, Zhu Fan, tama ba? Mahinahong sambit ni Ling Yuntian. May ngiti sa kanyang labi. Sa dami ng katawagan, alin ba ang nararapat kong itawag sa'yo? Umiling si Zhu Fan, walang malasakit. Ano man ang nais mo, Sect Leader Ling. Ngunit, nasanay na akong tawagin sa pangalang Zhu Fan. Kung gayon, Sir Zhu, tumango si Ling Yuntian. Maaari bang ipaliwanag ni Sir Zhu kung bakit matapos mong makabalik mula sa pagkakawala, ay hindi ka bumalik sa kanluran, bagkus ay napadpad sa hilaga? Nagningning ang mga mata ni Zhu Fan, biglang naging seryoso. Napadpad ako rito, sa inyong sekta, sa iisang dahilan lamang, ang demonyo ng hilagang dagat. Ano? Kapwa na paawang ang bibig ni Ling Yuntian at Aoyang Lingshan. Ano ang balak mong gawin sa halimaw na yon? Isang malamlam na ngiti ang gumuhit sa labi ni Zhu Fan, habang umiling siya, tinatanggihan ang sagot. Hindi iyon saklaw mo, kaya huwag ka nang mag-usisa. Gayon nga, napabuntong hininga si Ling Yuntian, wala kaming pakialam sa iyong pansariling bagay, at hindi rin kami dapat makialam sa mga demonyo ng dagat, ngunit bigla ring nanlilisik ang kanyang mga mata. Kung gayon, ano ang masasabi mo sa pagnanakaw ng Heaven Sealing Sword at sa pagkawasak ng aming harang? Ikaw ba ang may gawa nito? Oo. Bakit? Mariing napasigaw si Ling Yuntian, matalim ang titig. Ang Heaven Sealing Sword ay kayamanan ng aming sekta. Ang pagkawala nito ay magdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Ikaw ay mula sa kanluran, at ang 4 na lupain ay pantay-pantay na naghihirap sa isang suliranin. Lahat ay may kanya-kanyang pasan, kaya bakit ka gagawa ng ganyang kabigatan at ihahatid ang lahat sa isang desperadong tadhana? Dahil siya ang sugo ng kapahamakan, singhan ni Murong Xue, nanginginig sa galit. Walang pakialam sa sakit at buhay ng iba. Ang nangyari sa gitnang lupain ay pinakamalinaw na patunay, libo-libo ang nasawi sa kanyang mga kamay at ni anino ng pagsisisi wala sa kanya. Pinunuling, hindi siya dapat hayaan pang mabuhay. Para sa ikabubuti ng buong mundo, kailangan siyang puksain o paulit-ulit lamang na darating ang sakuna. Nagkatinginan ang iba, ngunit nanatiling malalim ang kanilang iniisip, bawat isa'y may sariling kalkulasyon. Si Buxingyon, na matagal nang nakabanaag sa tunay na anyo ni Zhu Fan, ay agad na tumindig. Walang pagkakamali si Binibining Murong. Kailangan siyang patayin. Pinunuling, umamin siyang siya ang nagnakaw ng espada. Nararapat lang siyang gawing halimbawa. Pinuno Bu, mariing sagot ni Ling Yuntian, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, hindi ito Sansisek. Wala kang karapatang magpasya dito. Huminga siya ng malalim, saka muling hinarap si Zhu Fan. Ginoo, hindi ka pa sumasagot. Nagpatuloy si Zhu Fan, malamig ang tinig.
Pinunuling, matalas ang iyong isipan. Kailangan pa ba ang tanong? Sinabi kong nais kong pumunta sa hilagang dagat, ngunit pinutol ng sekta ng dagat liwanag ang landas. Ang tanging paraan ay sirain ang inyong harang. Dahil lamang doon ninakaw mo ang Heaven Sealing Sword. Lamang? Humalakhak si Zufan, nakatingin kay Aoyang Lingshan. Sa inyo, maaaring mukhang mababaw na dahilan, ngunit sa akin, ito ay mahalaga. Para makarating sa hilagang dagat, ninakaw ko ang espada, winasak ko ang harang, at kung kinakailangan, pupulbosin ko ang inyong sekta, maging ang 5 lupain. Sino man ang haharang sa akin ay dudurugin. Isa kang baliw, singhal ni Ouyang Lingshan, umuugong ang tinig. Dahil lamang sa nais mong pumunta sa hilagang dagat, isinugal mo ang buong hilaga. Kung sinabi mo sana ng maaga, pwede naming pahintulutan. Madali lang iyon. Bakit kailangan mong nakawin ang espada at magdulot ng ganitong pinsala? Tinutukan siya ng malamig na titig ni Zufan, may bahid ng pang-uyam. Matanda Aoyang, talaga bang papayag ka kung nakiusap lamang ako? Napakasimple mo. Kung ganoon kadali, bakit itinayo ng sekta ng dagat liwanag ang kanilang pugad sa baybayin ng hilagang dagat at kinamkam ang lahat ng yaman doon? Napayanig si Ouyang Lingshan sa tugon, walang naisagot. At higit pa roon, dugtong ni Zufan, nanlilisik ang mata, tinatawag ninyong sarili ninyo'y matuwid, ngunit wala ni isa sa inyo ang higit na banal. Tumingkad ang kanyang tinig, puno ng panlilibak. Ngayoy sinasabi ninyo na wala lang ang pagbubuka sa dagat, at sapat na ang isang simpleng pakiusap. Ngunit kung hindi niyo ako pinilit na kawin ang espada, papayag ba kayo sa isang hamak na mangangalakal? Ang sagot ay malinaw, hindi. Kaya't sinarhan niyo ang dagat, at napilitan akong gawing dambuhalang usapin ang isang simpleng hangarin. Hindi dahil nais ko, kundi dahil kayo ang humarang. Kung may dapat sisihin, hindi ang aking malulupit na paraan, kundi ang inyong kasakiman na nagbawal sa iba. Nanigas ang labi ni Ling Yuntian, ngunit kalaunay marahang tumango. Tama ka. Kung ako ang nasa iyong kalagayan, malamang, ninakaw ko rin ang espada. Pinunuling, mariing protesta ni Murong Xue, naggangalit ang titig. Dahil lamang sa kagustuhang iyon, nakataya ang buong hilagang lupain. Paano maihahambing ang ilang hakbang sa dagat sa libo-libong buhay? Ang taong ito'y walang pakundangan, binabaliwala ang kabutihan at dangal. Dapat siyang puksain. Sumang-ayon ang ilan, ngunit agad ding nag-atubili. Ngumisi si Zufan, tila walang iniintindi. Binibining Murong, tunay kang mandirigma ng katarungan. Sayang lamang, hindi lahat ng mundo'y gaya mo, ubos ang sigla sa paglilinis ng kasamaan. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay hangad ang aking kamatayan. Natatakot akong hindi matutupad ang iyong hangarin. Humph! Umiting ang galit ni Murong Xue. Magmayabang ka pa. Alam kong hindi tatalikuran ni Pinunuling ang kanyang mga prinsipyo. Hindi siya magpapakita ng awa sa isang halimaw na tulad mo. Mabilis siyang yumukod. Pinunuling, hinihiling ko. Itigil mo na, binibining Murong, putol ni Ling Yuntian, malamig ngunit matatag. Nakapasya na ako. Nagningning ang mga mata ni Murong Xue, akala'y panig sa kanya ang pinuno. Ngunit ang kasunod na salita ay nagpalamig sa kanyang dugo. Sir Zhu, babalik ba ang iyong kasamang bantay? Tumango si Zufan, payapa ang ngiti. Siyempre. Nakita mo na, sumugod siyang iligtas ako, ngunit dahil kailangan kong alagaan ang aking asawa, nanatili ako. Babalik siya, makalipas ang ilang araw, upang samahan ako patungong dagat. Kung ganoon, hihintayin namin yon. Kapag dumating siya, personal kong ihahatid kayong lahat palabas patungong dagat. Nagbigay galang si Ling Yuntian, saka naglakad palayo. Kasunod niyang lumisan sina Aoyang Lingshan at ang mga kasapi ng sekta ng dagat liwanag. Nanatiling tulala si Murong Xue, parang estatwa. Ano ito? Bakit siya pinalaya? Pumatay siya ng napakarami, ninakaw ang espada, winasak ang sekta, ngunit hinayaan mo lang siyang umalis at saka mo pa siya ihahatid patungong dagat. Anong nangyayari? Habang siya'y litong-lito, ang iba na may batid ang dahilan. Samantala, si Zufan ay ngumiti ng may halong pang-uyam. Miss Murong, tama ka. Isa akong tunay na demonyo, hatid ay hirap at kapahamakan. Ngunit huwag mong akalain na ikaw lamang ang nakakakita rito. Alam din nila. Ngunit tali ang kanilang mga kamay dahil hawak ko ang 3 talim na hindi nila maaaring isantabi. Nagkislapan ang kanyang mga mata. Una, ang soaring sword ng angkan ng Siyangguan.
Kapag ako'y namatay, mananatiling selyado ang espada, at kasabay nito'y babagsak ang kanilang angkan. Kasunod, ang Heaven Sealing Sword, nakapareho rin ang kapalaran. At huli, ang Devil Mountain, na kahit ang dobling dragon ay hindi mangangahas galitin, sapagkat kayang sunugin ng bundok na iyon ang buong kanluran kung nanaisin. Nanigas ang mukha ng lahat. Nagpatuloy si Zufan, matalim at walang pakundangan. Hindi nila iniintindi ang mga bangkay ni ang iyak ng masa. Ang nasa isip lamang nila ay ang kinabukasan ng kani-kanilang sekta. Ang unifikasyon ng mga lupaing ito, ang kanilang kapangyarihan at karangyaan, iyan ang tunay na pakay. Kaya nga sinabi kong ang pagtatangka mong ipahamak ako'y lalo lamang maglalagay sa iyo sa alanganin. Ako'y nakakulong ngayon, ngunit sila ang hawak ko sa leg. Hindi ako ang tunay na bilanggo dito, kundi ikaw, binibining murong, na alipin ng iyong pagnanais na kitlin ang aking buhay. Bam! Sa isang iglap, lumitaw ang apat na matatanda ng niebe ng bundok, mabigat ang mukha. Iniutos ni Pinunuling kami magbabantay kina Zufan at sa kanyang mga kasama. Nanlumo si Murong Tsui habang nakatitig sa apat na matatandang nakabantay, nanginginig ang tinig. Si Pinunungling mismo ang nagpadala ng mga kagalang-galang upang bantayan isang magnanakaw ng banal na espada. Paano iyon mauunawaan? Natatakot ba silang muling babalik ang babae niyang kasabwat upang palayain siya? Hahaha, pumailan lang ang halakhak ni Zufan, malamig at mapanukso. Dalaga Murong, alam mo na ang sagot. Kung nais ko talagang makalabas, matagal ko nang ginawa. Bakit pa ako mananatili rito at hayaang pagbantayan ng mga gurang na ito? Napangisi siya at nagpatuloy. Bukod pa roon, batid ni Ling Yuntian na nais kong pumalaot. Alam niyang kahit kaya kong umalis, pipiliin kong manatili. Ang pagtatayo ng mahigpit na bantay ay tila wala sa lugar. O baka naman natatakot pa rin kayo na tatakas ako gayong ako mismo ang piniling magpaiwan. Kumuyom ang mga mata ni Murong Tsui, at mariin niyang pinigil ang panginginig ng kanyang panga. Sir, buntong hininga ni Murong Li, sabay hila sa kamay ng kapatid. Tama na. Sinabi ni Pinunong Ling, ito ay para sa kabutihan ng lahat. Paano magiging ganoon, mariing tugon ni Murong Tsui, nakatitig sa mga matatanda. Mga kagalang-galang, isa lamang ang hiling ko. Ano ang tunay na dahilan ng Pinunong Ling sa pagpapadala sa inyo upang bantayan ang isang bilanggo na wala namang balak tumakas? Nagbulungan ang apat bago nagsalita ang matandang kataas-taasan. Matalino ang binibining Murong. Totoo, inutusan kami ng Pinunong Ling. Maaaring hindi niya gustong umalis ngayon, ngunit paano kung sa hinaharap? At sa kapangyarihan ng babaeng iyon, kami lamang ang makapipigil sakaling muli siyang sumalakay. Ngunit may isa pang dahilan. Nag-atubili siya. Ano pang dahilan? Mariing usisa ni Murong Tsui, alam na ngunit nais pang marinig. Napayuko ang apat, at si Zufan ang lumundag sa pagkakataon, nakangising mapang-uyam. Dalaga Murong, masyado mong sinusubok ang mga nakatatanda. Gusto mo pa bang tuluyang mapatid ang tali ng paggalang? Haha, alam mo na rin siguro. Nandito sila hindi upang bantayan ako, kundi upang ingatan ako, baka sakaling may isang tao, dala ng silakbo ng damdamin, biglang pumatay sa akin, isang nilalang na may napakalaking halaga. Kung mangyari iyon, dalawang banal na espada ang tuluyang mawawala, at kasama nito, ang kapahamakan ng apat na lupain. At higit sa lahat kung ang taong iyon ay may kapatid na kasing tapang at lakas, hindi ba't higit na kailangan ang dagdag na proteksyon? Nangatal ang labi ni Murong Tsui habang galit na nakatitig sa kanya. Ngunit nang sulyapan niya ang apat na matatanda, ang kanilang katahimikan ang siyang nagpatunay. Sa naggangalit na hininga, tinalikuran niya ang lahat at lumabas ng may dalang apoy ng hinanakit. Napailing si Murong Li at tahimik na sumunod. Naiwan sa piitan ang apat na matatanda, sina Zufan at ang kanyang mga kasama, pati sina Shangguan Qinyan at Wu Qingqiu. Hindi ko pa nakita si Ate Xu na ganoon kagalit, malungkot na sambit ni Shangguan Qinyan. Tumango si Wu Qingqiu, akala niya'y tinatanggalan niya ng kasamaan ang mundo, ginagawa ang lahat para sa kabutihan. Ngunit yaong mga dapat kakampi niya, siya pa ang umiiwas at nagdududa. Hindi simpleng galit lamang ang nararamdaman niya, kundi pagkadismaya. Tumawa si Zufan, malamig na may halong pang-uyam. Nakarating siya rito sa paniniwalang magtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Ngunit ang natagpuan niya ay siya lamang ang handang humarap sa isang demonyo gaya ko. Ang pagkadismaya ay bagay na natural. Napasinghap si Shangguan Qinyan at mariing tinuro siya.
Maayos naman sana ang lahat, bakit kailangan mo pang lasunin ng pangungutya si Ate Xue? Umisi si Zufan, hindi natinag. Wala akong ginawa. Siya mismo ang pumili ng landas na yon. Ang sangkatauhan ay pinupuno ng walang hanggang pagnanasa. At kung may pagnanasa, naroon din ang kasamaan. Iilan lamang ang tunay na may pusong wagas, samantalang ang nakararami, kahit naglalakad sa landas ng katuwiran, hindi kailanman makakawala sa kanilang mga demonyo. Kung nais niyang magpatuloy sa landas ng paglilinis, kailangan niyang tiisin ang kalungkutan at ang pagtataksil. Sa pagtitiis lamang siya makararating sa rurok ng kabutihan. Ngunit kung masyadong matigas, madali ring mabali. Sa mundong ito, mahirap ang landas ng isang tunay na makatuwiran. Tahimik na nakinig si Wu Qingqiu. Alinman, sumama ka sa agos at mawala ang sarili mong landas o mamatay sa kamay ng iba. Ngunit ang katuwiran ay may likas na daang mas maikli kaysa sa daang demonyo. Kung kaya nitong iwan ang sariling kasakiman at makiisa sa daloy ng mundo, mas madali nitong maaabot ang tunay na kaliwanagan. Kaya't ang mga demonyong tagapagsanay ay lumulusong sa mundo upang maunawaan ito, habang ang mga makatuwiran ay pumapasok upang mapagtagumpayan ito. Bumangon mula sa putik na hindi nadudungisan, lumangoy sa malinaw na tubig ng hindi nahahawa. Kaya't kapatid Wu, ikaw na isa ring makatuwiran, bilang kaibigan, payo ko, masdan mo muna ang lahat ng kulay ng mundo, at pagkatapos ay magkulong sa katahimikan ng pagninilay. Sapagkat ang mundong ito ay napakagulo para sa isang tunay na makatuwiran. Nagbigay galang si Wu Qingqiu, malalim ang pagninilay, maraming salamat, kapatid Zhuo, sa iyong paggabay. Nag-usal din ang apat na matatanda, sabay pagyuko. Bagaman ikaw ay isang demonyo, ang iyong karunungan ay lagpas sa itinatakda ng landas. Kami lubos na nagpapasalamat. Kapag natapos ang unos na ito, magsisisi kami ng taimtim at hindi hahayaang harangin kami ng mundo. Umirap si Zufan. Kay kapatid Wu ako nakikipag-usap, hindi sa inyo. Humph! Ngunit sa kanilang mga ngiti at katahimikan, tila ba sila'y mga pantas na nakatawid na sa agos ng buhay. Nagkatawanan sina Wu Qingqiu at Xiangguan Qinyan, lihim na humanga. Sa kabila ng kanyang pang-uuyam, ang mga salitang iniwan ni Zufan ay malaon ng tatatak sa kanilang puso. At sa gitna ng piitan, dumaloy ang mga aral. Ngunit sa labas, ang mga tao'y abala pa rin sa kanilang mga pangamba at politika. Pinunong Ling, halos pasigaw ang pagkatarantang tinig ni Buxingyon, talaga bang naniniwala kang ibabalik niya ang espada? At kung ibalik man niya, basta ba natin palalagpasin ang dugo ng ating mga nasawi? Kailangang may halimbawa. Kailangang panindigan ng Si Bright Sec ang pangalan nito. Mabigat ang buntong hininga ni Ling Yunqian. Pinunong Bu, ngayong naunawaan ko na kung bakit muntik nang mawasak ng Frigid Rain Sword King ang inyong sekta. Ang suliranin ay hindi lamang nasa iba, kundi naroon mismo sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Halos maiyak na sigaw ni Buxingyon. Siya ang ugat ng lahat. Ang tusong iyon. Ngunit tinabas siya ng kamay ni Ling Yunqian. Bilang mga pinuno, dapat malawak ang pananaw natin. Si Zufan ay tuso at bihasa sa paglilipat ng sisi. Hindi niya kailanman direktang itinatanggi, ngunit laging may sagot. Ang nais natin, hindi pa rin natin nakamtan. Ang Soaring Sword ay nananatiling nakaselyo, ang Heaven Sealing Sword ay wala pa rin, at siya pa ang may hawak sa atin. Kung tatangkaing puwersahin siya, mawawala ang lahat. Kapalit ng isa, gugustuhin mo bang puksain ang ating pagkakataon sa dalawang banal na espada? Kung ganoon, sino ang sisisihin ng apat na lupain? Natigilan si Buxingyon na mutla. Nagpatuloy si Ling Yunqian, malamig ang tinig. Hindi natin siya masaling. Kahit nakakulong siya, tayo mismo ang hawak niya sa palad. At higit pa siya ay kaalyado ng iba pang lupain. 3 rehiyon ang hindi papayag na madamay siya. Tanging ang timog lamang ang tutol. Kaya't kahit si Murong Xue, sa kanyang katigasan, nag-iisa lamang. Sa simula pa lang, kahit natali ang kanyang lakas, wala ni isa sa atin ang nakahawak ng kahit isang hibla ng kanyang buhok. Sapagkat alam niyang siya ang may hawak ng kalamangan. Napakagatlabi si Buxingyon, nangangatog. Isang halimaw na kagapusman, tayo ang bilanggo niya. Tahimik na tumango si Ling Yunqian, at ang tingin niya sa Exalted Double Dragons ay puno ng bigat. Sa labas ng piitan, galit na nagmartsa si Murong Xue. Sinundan siya ni Murong Li, ngunit sinalubong sila ni Ling Yunqian upang pigilan ang huling bitak sa alyansa. Patawad, punong Murong, magalang niyang sabi. Napakahalaga ng Heaven Sealing Sword, kaya't kami nakalampas sa hangganan.
Alam ko, mariing tugon ni Murong Li, ngunit magaan ang tono. Batid ko ang ugali ng kapatid ko. Ginawa mo lamang ang dapat mong gawin. Bahagyang napangiti si Ling Yuntian, salamat at ikay marangal na tao, punong murong. Hihintayin kong lumamig ang damdamin ng iyong kapatid bago ako magbigay ng paumanhin. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang salita nang dumating ang isang alagad, hinal at halos madapa, iniabot ang jade slip. Pinuno. Mula sa hanggahan, isang kagyat na ulat. Ang hukbo ng imperyo ng Sword Star, pinamumunuan ng Dragon-Cleaving Sword King na si Dan Qingshen, ay sumusugod na sa hilagang lupain. Ano? Nayanig ang lahat sa bigat ng balitang iyon. Magsisimula na ang pang-aapi ng imperyo ng Sword Star. Napakaliit, frigid rain. Sa gitna ng kagubatang nababalot ng dilim at ulap na itim na tila walang hanggan, nakaupo nang nakapikit si Invincible Sword sa ibabaw ng isang batong malamig. Nakahalukip-kip ang mga tuhod na waribang nagbabadya ng isang bundok na hindi kayang igupo. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang taong higit niyang kilala, si Bai Liuyu. Mahigpit ang kanyang kapit sa isang malamig na espada, inihahandog na parang isang banal na alay. Matapos niyang agawin ang banal na sandata, bumalik agad siya sa kampo ng imperyo, upang iharap sa patriarka ang Heaven Sealing Sword. Matalim ang titig na ibinalik ni Bai Liuqian. Ngumisi siya at inunat ang kamay, kusa namang lumipad sa kanyang palad ang banal na espada, kumikislap ng nakamamatay na liwanag. Ha ha ha! Yuyu, mahusay! Sa wakas, nabawi mo ang Heaven Sealing Sword. Ang hadlang ng Sea Bright Sect ay mistulang papel na lamang. Sisinghutin ko't guguho sila ng walang laban. Isang dakilang tagumpay ito, Yuyu, ha ha ha. Nagbigay galang si Bai Liuyu. Maraming salamat, Patriarka, sa iyong malasakit. Ngunit pagkatapos ay nag-atubili siya. Ngunit dapat kong banggitin na ang lahat ng ito dahil sa tusong plano ni Zufan. Kung wala siya, hindi ko makakamtan ang tagumpay na ito. Subalit siya ay kasalukuyang bihag at hindi makatatanggap ng pagpapala mula sa Patriarka. Maaaring iligtas siya ng Patriarka. Huminto sa paglalaro ng espada si Bai Liuqian at nanlamig ang kanyang anyo. Zufan! Ang huwad na naggangalang Qianfan. Ang alagad ng Devil Mountain na nagbanta sa akin at sa 5 Sword King, ngunit ngayoy nahuli lamang ng mga walang kwentang tagasekta ng Sea Bright. Nakakatawa. Isa lamang siyang palabas. Ngunit, Patriarka, iginiit ni Yuyu, nakayuko, sa kaunting pagkilos lamang, natitiyak kong siya'y nasa antas ng Soul Harmony Stage. Hindi man kahanga-hanga, subalit taglay niya ang tuso at talino. Bagamat mayabang, may silbi ang kanyang talas ng isip. At ngayong siya'y bihag, tiyak na ibubuhos ng Sea Bright Sect ang galit sa kanya. Hanggat maari, sana'y ipakita ng Patriarka ang kapangyarihan at kagandahang loob sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya. Sa gayon, magiging lubos ang kanyang pasasalamat at iaalay niya ang kanyang buhay sa iyo. Tumalim ang mata ni Bai Liuqian. Tinuturuan mo ba akong ano nang gagawin? Never. Nanginig si Yuyu at gumapang sa lupa. Pinagtawanan siya ng Patriarka. Ipinadala kita upang subukin ang kanyang kakayahan at ang hangganan ng Devil Mountain. At ngayoy maliwanag, wala silang halaga. Ang bata ay mahina, walang saysay. Ngunit, Patriarka. Manahimik. Umalinggaw ang tinig ng hari ng espada, matalim at nagngangalit. Bai Liuyu, nilalabag mo na naman ang mga alituntunin. Sa mga nagdaang araw, pinatawad kita dahil sa pagdadala ng Heaven Sealing Sword. Ngunit kung patuloy kang sumasalungat, ito ang kaparusahan. Itinulak siya ng isang dambuhalang puwersa, isang hampas na nagpasabog sa kanya sa gitna ng kabubatan. Naglagas ang mga puno habang siya ay bumulusok at bumagsak, duguan ang bibig. Ngunit sa kanyang mga mata, wala ang galit. Ang naiwan ay katigasan ng loob. Ito ang kapalaran ng sumuway sa akin, bulalas ni Bai Liuqian, malamig ang tinig at nagliliyab sa dugo ang kanyang pag-uusig. Sa biglang kisap, sumulpot si Thunder Sword King, Bai Liuyu, sa pagitan nila. Yumukod siya at nag-abot ng Jade Slip. Patriarka, nagpadala ng salita ang punong ministro. Makapagsisimula na tayo makalipas ang 10 araw. Sa ilalim ng pagkubkob, guguho ang 4 na lupain. Kilala ko. Tinanggap ni Bai Liuqian ang Jade Slip, binasa, at isinilid sa singsing bago lumisan. Ngunit ang kanyang malamig na tinig ay nanatili, 10,000 hagupit. Ipaalala sa kanya ang kanyang lugar. Lumapit si Bai Liuyu kay Yuyu, tinulungan siyang bumangon.
Anong nangyari? Dapat ay natuwa ang patriarka na dala mo ang Heaven Sealing Sword, ngunit bakit di? Mahinang sagot ni Yuyu, pinapahid ang dugo sa labi, hiningi ko sa patriarka na iligtas ang bata, ngunit tinanggihan niya. Napakunot si Yulei. Bakit ka pa nag-abala? Wala siyang balak sa kanya maliban sa pagtimbang ng kanyang halaga. At ngayong siya'y nabitag, wala nang takot ang patriarka sa Devil Mountain. Mabuti na at hindi siya personal na pinatay. Bakit mo pa ipinamamanhik? Nagulat si Yuyu. Patriarka'y nais siyang patayin? Ngunit bakit? Hindi man siya Sword King o nasa Genesis stage, taglay niya ang talento at tapang. Walang hanggan ang kanyang hinaharap. Huminga ng malalim si Yulei. Yuyu, patriarka ang pinakamalakas sa lahat. Bagamat madalas niyang banggitin ang kalungkutan ng pagiging nasa rurok, sa totoo'y ayaw niyang madaig. Akala mo ba'y tunay ang kanyang pakikipagkaibigan kina Dan Qingshen o Shangguan Fion? Hindi, dahil hindi sila banta. Ngunit ang batang iyon, sa ilang salita lamang, nayugyog ang puso ng patriarka. Kahit tayo ay nadala. Noon pa'y nagbanta siya ng panganib. At ngayong nalamang hungkag lamang iyon, lalo niyang nanaisin na patayin ang bata. Dahil sa kakayahan niyang umiral sa talino at lakas, maaari siyang maging tunay na banta. Hindi palalampasin iyon ng patriarka. Nanginginig si Yuyu, nakuyom ang kamao. Kung gayon wala na ba tayong magagawa? Matamang tumingin si Yulei sa kapatid. Yuyu, bakit ka biglang nagbabago? Dati wala kang pakialam sa buhay ng iba, ubos ang dugo ng mga kalaban sa iyong kamay. Ngunit sa ilang buwan kasama ang batang iyon, bakit handa kang kalabanin ang patriarka para sa kanya? Ano ba siya sayo? Nanlumo si Yuyu, nanginginig ang labi. Kapatid Yulei, ayaw ko nang maging mag-isa. Lumuhod siya, nagmamakaawa. Kapatid, alam kong hindi ko mababayaran ang lahat ng iyong sakripisyo. Ngunit ngayong nakatakdang patayin siya ng patriarka, maaari mo ba siyang iligtas? Alam kong magpapasalamat siya at iaalay ang kanyang buhay sa iyo. Mariin ang pagkakahawak ni Yulei sa braso niya. Yuyu, imposible ang hinihingi mo. Walang sinuman ang makahahadlang sa kagustuhan ng patriarka. Ngunit tumutulo na ang luha ni Yuyu. Kapatid Yulei, ipinapakiusap ko Napabuntong hininga si Yulei. Tumindig ka muna. Hayaang ako ang magpatupad ng iyong parusa. Pag-isipan ko ang tungkol dito. Kahit sugatan, ngumiti si Yuyu. Kapatid Yulei, salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Ngumisi ng mapait si Yulei, ngunit may lambing. Nagbago ka na, Yuyu. Natutunan mo ng ngumiti